PM sa ako kay ako pud mong i-refer sa akong ma'am kay murag September 14 murag na si bag-o nga mga schedule sa mga abrihan para sa mga bag-o nga mga IPS aspirants. Ano yung mga boss, may hapon sa tanan. So, daghay nang utanan ako kung kanusta daw ko makalarga sa Korea. Daghay nag-PM nako kung unsaon pag-apply para sa South Korea. So, kini nga video is step by step nga akong i-share sa inyo ha kung unsaon ang process para pag-apply sa Korea. So, wala pa ko exact date kung kanusta ko man to sa Korea. Napa ko sa himabaw sa katunga sa process o katunga sa process sa pagpadulong sa South Korea. So kung ikaw na nga usa ka aspirant no nga nagplano nga madto og Korea, nagplano nga moeskwela sa Korea, nagplano nga mo abroad para sa South Korea, humana ni nga video para na kay idea kung unsa mga proseso, kung pila mga gasto sa pag-apply sa South Korea. Dihangyo tasab ka nga mo like, mo share ani akong video and paki-follow na lang pod sa akong page para ma-update pa ka sa uban pang mga pag-istoryahan na to about sa South Korea nga proseso. So hi, welcome sa Rico Vlogs. This is Kiriko Osorio. I am a KLT21 passer ug maghimo ko mga videos nga maka-inspire sa mga Bisaya nga mga EPS aspirant no kung giunsa pagpasar ang giunsa na ko pagpasar ang exam labi na sa mga trabahante kay most nga mga aspirant labi na ni mga Bisaya is mga trabahante. So, yun sana ako pag-prepare. So, gusto na ko i-share ang journey na ko as yun sana ako pagpasar ang EPS examination o gusto sab na ko nga i-share kung yun sana ako pagdiskarte sa pagtuon nga taliwala sa kabisi sa trabaho. But anyway, dili lang ni about sa EPS journey ang ako ang i-share din sa video kung dili daghan pa mga inspiring stories nga gusto na ko i-share din sa ako ang page. So, kung isa ka sa EPS aspirant ni Bisaya, kung isa ka sa mga tao nga gusto inspiration, gihangyo ta ka sa pag-follow niya ni akong page, paki-share, ug paki-like niya ni akong page ug i-share para daghan pa maabot nga mga EPS aspirant nga mga Bisaya nga gusto sa makaadto sa South Korea. So welcome back sa atong topic guys no. So ang mo ni siya ang step by step para maka-apply ta sa South Korea. So before ta mahimong legit nga maka-apply sa South Korea, kinahanglan sa nato ipasar ang Korean language no. So, doon na ipahigayon nila. So, lately, kung nakabantay mo, nga busy kay kog flight, tungod kay nag-exam ko adto sa Manila. So, doon ay duha ka klase ang exam nga kinahanglan na mong ipasar. Mao ni ang primero, ang round 1 is ang exam. Tapos, pag makapasar ka na napoy round 2 nga skill test and then medical. But anyway, ako rang i-discuss sa inyo sunod pohon. Pero before ita mo pasar, kinahanglan gyud ta mo eskwela. So, muna ang pinakaunang proseso, ang pag-eskwela sa Korean language. So, doon ay options nga unsa imong pilion pag-eskwela sa Korean language, sa Korean nga lengguwahe. Pwede ka nga mag-self-study, pwede ka nga mag-KLC. So, sunod nga topic nga sab nato ato nang ikuan kung asay KLC dinhi sa butuan nga daghan mi nga mga passer ako ra may i-discuss sa inyo pohon. Ug pag human imong eskwela, na maghulat lang dayon ka og registration no sa DMW. So ang Department of Migrants Work, ang DMW tong POAA sa una sila mag-post kung kanusa ang registration. So kini registration mo ni siya ang iniuang abangan. Pag graduate na ka, kamao na ka sa Korean language, pag abang mo og registration nga i-post sa DMW. Pag human nga maka-appeal ka sa registration, so magbayad mo. And then, maghulat na sa rin mag-announcement kung kano saan yung schedule sa exam. So, muna na ito siya. After sa schedule sa exam, batch 1, batch 2, batch 3 baka, mabutang. So, karon nga mga bulan, humana ang batch 2, ongoing na ang final batch, ang batch 3 nga nag-exam. So, after nila, next year na po, murag na yung registration. So, mas maayo magsugod na mong eskwela o Korean language yung gusto mo nga mapasar next year. So, pag human og registration, pag human og schedule na sa exam, so muna to, pag mapasar mo sa round 1, muna to ang gingon na, round 2 na po dayon. So, ang round 1, 14 na siya ka-items, 22 ang passing. No? So, 5 points man na siya, ang details na sa sunod na lang sa, basta kayo muna yung step by step. So, pag human ani karon sa exam sa round 1, so round 2, skill test. Okay, so, ang sa round 2, pag human na po sa skill test,
ang mopasar dayon sa tanan, maghulat na sad mong announcement sa DMW para sa final passers list. So after ana, mag-medical na dayon mo. So pre-medical. Pag humanong medical, i-submit na ninyo na sa DMW o ang DMW ipasa na nila dito sa HRD Korea. And then pag abot na sa HRD Korea, ilan ang i-approve. Pag magka-data na ka, i-approve nila na adisir pa dayon ka mo mabutang sa job roster. So dito na dayon ka pwede pilion sa mga sadyang nim, sa mga factory, sa mga amo dito sa South Korea. So kami guys, kami mga boss na pami sa nag-send mi og job roster. Naghulat mi approval og bang mag-approve na ang amo ang job roster dito na dayon mi pwede pilion sa sabong sadyang nim. No, so gamay na lang pag human og nga na ka sa roster pilion ka. So diha na dayon tong magka-API ka. Pag human sa API, contract signing, CCBI dayon, visa, tapos training, no, pag ma-hire na ka na may medical utro, doon pag abot ang Korea na magkuan kung kano sa ka pasudlon sa Korea. So on na yon. Dito na pod pag abot sa Korea mag-training na sab. So inana taas kayo ang proseso sa pag-Korea. So inana kataas ang proseso sa pag-apply sa South Korea, pero sa daghan ako mga kaila nga naa didto makaana ko nga worth it sa bangkahago, worth it ang process. So paringon nga waiting ta sa salig nato sa Ginoo ang tanan kay siya man magtugot niya ning tanan. No, so yan guys, kung giganahan ka niyaning ako ang mga content nga kung gusto ka o ginani pa nga mga content, ihangyo ta ka sa pag-like, pag-share o pag-follow niya akong page para daghan pa tayo mga Bisaya nga matabangan labi na nga tong gusto sa mga madto sa South Korea. O gusto ka nga mag self-study, pwede gyapon kanimo i-follow kay mag-upload ko og mga video sad nga gikan sa alphabet, no, mga basic lang. Katuwa ako mga nahibaw-an kay gusto po nako i-share sa inyo ha guys. Kay at least ako po preparation nga dili po nako malimtan kay pohon pag nana didto syempre para refresh gyapon nga akong knowledge, no. So mag-share ko sa inyo ang mga vocabs, no, nga kato mga importante nga mga vocabs. So lisod ba ang exam? Lisod gyud ang exam kung di ka magtuon. Pero sayo na sab kung ga-prepare ka. Anyway, kung mag-KLC mo, i-guide man mo. So pwede mo PM sa ako kay ako pud mong i-refer sa akong ma'am kay September 14 murag na si bag-o nga mga schedule sa mga abrihan para sa mga bag-o nga mga IPS aspirants. But anyway, usbon ako. Sayo ra exam basta magtuon ta. So ang pwede dai nga ma-apply sa South Korea is 18 years old to 37 years old. Pwede ka mo exam. Pag makapasar na ka, wala problema na. Ma-hire ka sa pag 40 nakakapin ma-hire. So, hangtod na sab sa sunod higayon mga boss, no? Hinaot nga paki-comment sa ubos kung unsay gusto niyo i-topic na to. Istoryahan sunod no sa mga gusto nga mag-apply sa South Korea. Kung pila ba yung magasto or kung asa napita ang KLC nga tabangan mo, no? Nga i-prepare nindot mo ni ang KLC kay ginatabangan mitas na agay ka ng mga gamit sad para sa skill test. So, moro to mga boss, daghang kayong salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. This is Rico Osorio. God bless everybody.